Dalawang matitinding laban ang pinagdaanan ni Magnus Carlsen bago niya mahawakan ang tropeyo ng World Blitz Champion. Grabe talaga si Magnus. Ito pong 2 games na ito, tutukan niyo po hanggang huli. Talagang matututo kayo, kapupulutan natin ng improvements. Pero bago yan, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan natin kahapon hatid sa atin ng Internet Chess Club. Napakagandang sacrifice. Congratulations po sa mga nakakita ng tamang sagot. Ito po ay laro din sa katatapos lang na World Rapid Event. Naku, bago lahat ang puzzle ng Internet Chess Club, no? Nagkaroon po kasi ng double, pagkakuha doon, lamang ng isang pyesa, kaya nanalo po dito si Nepomniachtchi ng Russia. Ayan, bagong-bago mga puzzle, ano? At ito naman po ang iiwan natin for today's video. It's white to play. Hango pa rin sa katatapos lang na World Blitz Championship. Ayan, laro naman ito ni Baadur Jubaba. It's white to play mga kamatsas. Ano kaya ang pinakamagandang ginawa dito ng puti? Sa mga wala pa pong Internet Chess Club, makikita nyo lang po ang link downloadable sa description below. Grabe, mga bago talaga mga puzzle ng Internet Chess Club, no? Updated sila, nakakagawa kagad ng puzzle. Hango sa mga bagong tournaments. Ito muna ang i-analyze natin mga kamatsas, laro nila Fabiano Caruana and Magnus Carlsen, semifinals. Ngayon po kasi nagbago ang format eh. Dati, isang diretsong Swiss system lang, kung sino mag-champion, tapos na. Dito po, after ng Swiss system, kukuha ng top 4 para yun naman ang magda-knockout stage. Semifinals and then championship. Semifinals, Fabiano Caruana and Magnus Carlsen, nag-E4 si Fabi. E5 si Magnus. Nag-D3 lang. Ayan ang blitz variation na tinira dito ni Fabi. Interesting yan. Pero sa long game po at rapid, medyo hindi ginagawa yan. Pero dahil blitz ito, interesting yan. Tingnan natin. Knight C6, Knight C3, at nag-Bishop C5. Naghatid kagad si Magnus ng Bishop dyan. Bakit po? Kasi mukhang idediretso ni Fabi sa Vienna Gambit style, mag-F4 bago sundan ng Knight para mas maluwag at may pressure kagad sa E5. Pero ito pong Bishop C5 ay nang iilang, no? Anti-F4 yan eh. Kaya dito, ginawa na lang ni Fabi ay nag-Knight F3 na lang, no? Parang safety na lang. Pero bigyan ko kayo ng kaunting idea mga kamatyas, ano? Pag nag-F4 kasi, tingnan nyo, imagine nyo, bubuka yan. Ang gagawin dito ng black is magdi-D6. Halimbawa, sundin pa rin yung Knight F3 na yan, mag-A5 na para hindi na mahuli yung bishop, may aatrasan na. And then, nakakailang po yan, hindi rin naman makakapag-castling ang puti dyan. So, yan ay very annoying for white. Tapos, susundan pa mamaya ng bishop G4. Dahil Vienna Gambit player po ako, alam ko yan na nakakailang yan sa puti. Kaya, talagang okay sa akin itong Knight F3 na ginawa ni Fabi. Sang-ayon ako dyan. Nag-D6 at dito po, nako, favorite ko itong Knight A4 kapag lumalabas yung bishop as anti-Vienna Gambit. Knight A4 po, napakaganda para hulihin kagad ang nang-iilang na bishop na yan. Nag-A5 si Magnus at yan ang novelty. Bago, kasi madalas ginagawa po, dito ay Knight F6 sa madalas sa pagkakataon. Pero itong A5 bago, talagang aatras na si Magnus kapag pero kinapture na ni Fabi. Kapag pinabayaang palagpasin yan, aatrasan lang talaga yan. Okay po, aatras lang talaga. O pero wala na, makakawala ka pa ha, kinapture na ni Fabi. And then nag C3 no, to cover the D4 square. Nag Knight GE7 develop, Bishop E2, castling, at nag B6. Ayan, para baka mamaya kasi, paglabas ng Bishop, makatempo pa ng atake, inunahan na kagad ng pagkasolid ni Magnus ang C5 niya. Bishop E3, at nag F5. Nang ilang kagad si Magnus ng atake. At kinapture naman ni Fabi. Bakit po? Kasi kung hindi ka capturing yan, diretso yan F4. Okay? Tako, pag naka F4 yan, tapos susundan ng H6, G5, Knight G6, magpo-pawn storming yan sa king side. Nakakailang uli yan. Annoying. Kaya kinapture na ni Fabi para maiwasan yung mga ganong atake. Knight F5 at nag-Knight D2. Ayan, dalawa lang po ibig sabihin ng Knight D2. Pwedeng susundot ng bishop para atakihin yung Knight o kaya itong Knight ay ililipat sa E4 para solid sa center. Nag-Bishop E6 lang, develop lang. So, hindi muna kinapture ni Magnus yung Bishop sa E3 kasi anytime naman pwedeng capturein. O, dapat matured po tayo sa mga exchange. Kung anytime naman pwede mong capturein, hindi naman makakatakbo yung Bishop. Why not iba na lang ang gamitin mong pang-tempo para makadevelop pa?
'Di ba? Yun ang mga matured realization mga kamatsas, no? Nag-bishop F3, sinundot muna yung knight. Nag-queen D7 at nag-queen E2. Ayan, pumatong lang. Bishop D5. Tinapatan na ni Magnus ang annoying bishop. Strong kasi yan eh. Nag-bishop E4 lang at nag-H6. Okay, yung mga ganyan pa islog-islog. No? Mga waiting yan ang binibili. Para walang ganun mamaya. Okay. Nag-F3. No? Si Fabi naman focus sa focus kung papaano niya isosolid talaga yung bishop niya sa E4. Nag-rook AD8. Ayan, ako may pressure na. Especially sa weak D3, inagapan kagad ni Magnus ng Torre dyan para ano man na mangyari, meron na siyang pangsangga. At nag-A4 lang. Okay, napansin ni Magnus na pwede siyang mag-A4 dahil walang A4 ang puti. No, para magamit din niya, pwedeng mag-knight A5 mamaya yan. Grabe talaga si Magnus, no? Meron sa sentro, may idea sa king side, may idea sa queen side. Talagang gumagala yung mga applications niya. Bishop F2, umilag na rin si Fabi kasi nga po parang natagalan siya na ba't hindi kinakapture yung bishop. Kaya naman hindi kinakapture, nalalakasan naman si Magnus sa knight niya. Ang lakas nga naman ng knight sa F5, nakakailang din. At nag-knight CE7. Ayan, umatras muna. Knight C4, ayun, inatake yung pawn E5. At nag-knight G6, depensa. Nag-G3, ayun. Itong G3, natural reaction naman ito mga kamatsas. Ano kasi, pupunta kasi yung knight sa F4 eh. Pupunta kasi dyan, may nakakailang na atake, no? Kaya nag-G3, pero binad mo ba ng computer? Dapat daw po ang tira ay iwas na lamang. Kasi itong G3, bagamat nakaka-control diyan sa F4 square, yun nga lang, syempre, for every pawn move kasi nagkikreate ng weakness eh. Yung H3 weak, yung pawn sa F3 na weak na yan. Kahit paano, weak pa rin yan. Kasi na-move na yung pawn. Committed na. Okay, ayun. In-address kagad ni Magnus. Parang may target naman siya sa F-file ngayon. Nag-rook F1, lipat naman si Fabi. Tamang duda si Fabi. Uy, lumipat ka dyan. Lipat din ako dito. At nag-knight D6. Ayan na po. Hinamo na yung knight, ang bishop. Kinapture na yon. Ay, oo nga no. Capture. Takes. Nagpa 1 pawn down si Magnus dito. Queen E6 at nag-rook AE1. Ayun mga kamatsas. Kumbaga, nainip na rin dito si Magnus na bawiin yung kanyang pawn. Nabawi naman mga kamatsas. Pero balik lang tayo, atras lang tayo sandali mga kamatsas no, para maliwanag. Bakit na bad move? Nabawi naman yung pawn. Ang gusto ng computer, yung pampahinog na rook DE8. Ayun muna. Kumbaga, ang sarap i-F4 no? Okay, dahil hindi kinain, i-F4. Para yung knight ay depensado na. Yun nga lang aatras. Dito naman, sasamantalahin ng black yung napakahinang light square. Ayan no? Ang hina ng light squares ng ng king side eh. Nako, imagine niyo may mga matchas yan dyan. Pag nakapatong na yung ulo, lagi nating term, may buntot na. Okay? So yan pala ang mas matured na diskarte. Pero ito, bishop takes, binawi kagad ni Magnus. Knight takes, queen to queen, and rook takes. So, okay. Walang lamang na pawn, no? Equal na. Bishop E3, hinamo ng tore sa tore, kinain-kain, at nag-king F7. Ayan. Dito mga kamatsas, equal ang evaluation bar, kitang-kita. Lamang pa sa oras dito si Fabiano Caruana. Pero, endgame ito mga kamatsas. Magnus is the king of endgame, sabi nga nila. Nag-G4 para walang knight F5 na talon. Nag-A3, ayan, para makapanira muna ng pawn structure. Kinain lang. Kinain lang. Hindi ba parang weak yan? Ayun. Pag knight B5, dalawa ang atake. Nag-C4, knight takes A3. Rook D2, kailangan depensahan yan kasi kakainin yung pawn eh. Knight, ay nanggulo. Knight B1. Rook dyan, ay nakapanggulo talaga. Rook D2. And then nag-king E6. Grabe talaga. Tingnan natin itong mga gapang-gapang na to. King E1. Ayun, tinarget naman yung pawn sa A2. Bishop F4, counter-attack doon, and then nag-C6. Rook B2, tiniret ang pawn sa B6, B5. Walang makuha kahit isa. Hinain, ayun na, bad move ng tuluyan. Dapat daw po ang tira dito ay Bishop D2, paalisin. Pagka Bishop D2, tapos mag-B4. Equal lang. Pero kinain ni Fabi.
Nawala na yung pagka-double pawn, umayos ang pawn structure. Saka nag-bishop D2 and then nag-B4. Kinain-kain, rook B3 na niguro dito si Fabi na makuha niya talaga. Kasi kung pupunta po dito, nakikita niya baka may rook A3 lang eh. So ginawa niya nag-rook B3 para siguradong makuha niya yan. Yun lang. Nakita ba yung, kinain to. Kain and then dahil bitin pa yung pawn C5, nag-king D5 muna si Magnus. So equal number of pawns pero kitang-kita po ang pagka-decisive advantage sa evaluation bar. Kitang-kita H3 niligtas muna ni Fabi pero sinundan pa rin ng Torridon. Ayun. So bad move naman ang ginawa ni Magnus. Dapat daw is king D4. Okay. Diyan ang tira. Okay, pag nag-rook C4 check, dito muna para may threatening matchas. Pag nag-king F1 and rook A1 check, pagka gumanon, saka rook A5. Palalayuin muna yung white king, tapos itatarget na yung pawn sa D3. Ayun ang mga diskarte. Laglag yung pawn sa D3. Pagka gumanon kasi may ganon. Pagka gumanyan may ganon. Double. Laglag. Pag nalaglag ito, pagka gumanon, king takes. Yung nga lang, medyo mahirap pa rin. Parang umequal pa rin etc. Parang umequal pa rin mga kamadyas. Ano ba tama nun? Wait lang Dito, king D4 pala tama. Pagka gumanon, sa akin lang kasing diskarte yun check dito. Pagka gumanito, rook D2. O rook H2. Pagka gumanon, rook D2. Ayun, grabe. Daming timplahan ng rook and pawn, Rook B7, GG5 muna. Ito yung pinakamalinis na winning ways. Yung hindi makakainan ng pawn doon. Okay? So, sa madaling sabi, winning pa rin talaga ang black. So, gumanon. Rook A3. King D4. Grabe, galing talaga ni Magnus sa endgame. Nag-G5. Check. Gumanon. Di may threatening matchas. Iwas muna. Kinain. Ang galing sa timing talaga ng mga diskartihan, Grabe. Gumanon. Check. Ganon. Dito. Depensa. Doon. Ayun, Ito naman isang kukuntiryahin. Gumanon. Kain. Push. Check. Doon. Dikit. Push. Check. Ganon. Push. King E2 muna. Threat Antore. Rook C3. Gumanon para hindi makawala yung king kasi magpo-promote na So parang nakalock. Pero pag Rook C4. Threat doon. King F3. Depensa. King D2. Ayun lang. So magkukwin na. Rook D5 checking C3. Unstoppable. Pawn promotion, magiging queen. Grabe talaga si Magnus gumapang, Last game na po ito kasi nag 1.5 silang dalawa. Talagang masasabing championship. Black uli si Magnus. Nag E4 si Abdus Saturov, nag E5 si Magnus. Knight F3. Bishop B5, Ruy Lopez naman. A6, classical approach. Bishop A4, Knight F6, D3. Ayun, dinipensahan muna. B5, Bishop B3 at nag-Bishop E7, A4, okay, pressure sa B5, Rook B8 talaga yan para makaiwas po sa pressure ng A-file. Ina-capture, Knight C3, castling at nag-castling, nag-D6, ayan, para papakawalan na yung light square Bishop development, nag-H3 para walang Bishop G4 na pin, inagapan lang, nag-H6, ganun din po sa G5 square, at nag-Bishop E3 develop, Rook E8, Knight E2, ayan, lilipat yung Knight sa G3, ayun, at yan ang novelty. Okay, kasi ang old lines dito, exactly sa posisyon na ito ay may tumira na ng Queen D2 at may tumira na ng Knight D5. Okay? Knight E2, Bishop F8, Knight G3. Ayan, pero para sa akin, typical naman yung developments na yan. Bishop E6, ayun, capture, and nag-C3. Ayan, para magdi-D4 na mamaya. Nag-D5. Inunahan na kagad ni Magnus ng basag. Okay, para hindi na siya ma-dipora ng ganun-ganun lang. Nag-Queen C2, B4 naman. Lakas lagi, no? Nalalakasan lagi ako sa mga tira ni Magnus talaga. Laging may kapangyarihang dala Pag B4, andyan ang Tore. Ang lakas lagi Rook D1, nag-abang si Abdu. Baka mamaya magkabukasan sa D-file pag kinain yung E4. Nag-Queen C8 lang, umilag lang. Queen A4, kinapture na, and nag-Knight E7. Mukhang lilipat din doon sa G6.
Queen A7, ha? Bakit nanuot ng nanuot doon? Ano threat? Ano idea? Knight G6, hindi pinansin ni Magnus? Ayun pala ang idea. Okay, so tinapatan ng tore, exchange, obligado, kinapture na, capture, at nag-rook C6. Tineret yung weak pawn sa C3, rook B8 muna, queen E6, at nag-queen A8. Ayun. Kitang-kita na binigay na yung pawn sa C3 pero depensado naman yung bishop ah. Ba't kaya binigay? Napaisip si Magnus pero kinaldog niya pa rin yung pawn sa C3, knight F5. Grabe yung mga atake ni Abdusatorob ah. O teka muna, anong threat? Naguguluhan ako, di ko makita di ko matanaw Yun, pero natumbukan ni Magnus ang perfect defense. Ito yung meron si Magnus na kakaiba talaga Nakikita niya talaga yung mga accurate moves talaga Knight T7, tineret ang tore. Rook E8. Queen C6, syempre. Lamang ng pawn, daanin sa yaman. Aba, nagpadaan nga. H4. Mag-H5. Nag-Rook E6. Yan na naman, daanin na naman sa yaman. Umiwas na. And nag-Knight F6. Binalikan yung pawn sa E4. Knight D2, depensa muna. At nag-Knight E7. Okay? Kinain na yung pawn. Takes, and nag-Rook E8. Tingnan nyo po yung evaluation bar. Equal na equal. Equal, no? Pero kay Magnus, natural yung equal na yan Feeling niya, pilitan pa rin kahit equal Yan ang maganda kay Magnus talaga Kahit equal, pilitan. Rook C6. Ang threat po, kitang-kita, kakapture doon. Ayun, may trick na bishop takes and then makukuha yung knight. Nag-H5 lang. Okay? Bishop G5, Knight D5, Knight E4, F6, Bishop D2, and Knight E7. Yun lang. Yun lang. Grabe, nasayawan ng ganon. Nag-Rook A6, ayun. Nag-G3. So dito, 4 versus 3. Pero not easy for black to convert pa rin, mga kamatsas, kahit ito'y 4 versus 3 o lamang ng isang pawn ang black. Kasi wala nasa same side. Usually, tabla-tabla pa rin yan pero si Magnus, ang pilit boys team leader. Rook A2, na-pressure dito si Abdusatorob kasi bababa yung tore. Gumanon. Pero binad mo ba ng computer? Dapat daw pawn tira. F4 na, basag na. Masagwa nga lang tignan kasi parang tipong pag nandyan ang tore, mapipin pa. No? Annoying sa human eye pero nag-Rook A2, Knight D4, Bishop E3, Knight F5 ulit, Bishop B6, Knight D6, hamon ng knight to knight, kinapture na ni Abdusatorob. Nag-Bishop E3, King F5, Rook A7. Sa ganitong endgame po mga kamatsas, dapat ang ma-exchange dito yung mga tore, hindi yung mga bishop. Kasi once na ma-exchange ang mga bishop dito, rook and pawn ending, tabla to. Very hard to convert mga kamatsas. Equal drawish lang talaga. Pero kapag ang na-exchange dito ay nawala ang tore, bishop ang nangyari, yan ang delikado sa side ni Abdusatorob. Kailangan hindi mahuli yung tore. Gumanon. Tingin ko yan ang, yun, pinin, no? Pin. Pasok yung king, grabe. Ayun. Okay. So kung ma-exchange ban, makakapag-produce ng pass pawn Oo nga, no? Talino talaga. Okay lang ma-exchange pero hihiwalay yung isang pawn. Ang sinasabi ko lang po, pag na-exchange yung mga bishop, yung totally rook ang pangkain, 4 versus 3 na ganyang side. Pero kung mahihiwalay ang isang pawn, ibang usapan yan. Pass pawn na yan Umiwas. Kumanon. Ay, ito ang kuntirya Check, harang. Ay, grabe, kinain na. Kasi po, kung gaganoon, mukhang ito pa rin yata ititira Kaya ba? Kung ito. Baka yan pa rin ang gawin pamuwersa na Pagka gumanon, sabay dito lang. Ayun. So kaya dito parang naisip ni Abdusatorob, ay kailangan ko nang kainin yan. O kinain, yun nga. Matagumpay nga na ganito naging diskarte, no? Ganon. Bishop E5. Grabe itong Bishop E5 mga kamatsas. Napakagandang tira ng Bishop E5 na yan. Gustong gusto ko yung tira na yan. Kasi alam nyo, iniisip ko dito, ito lang E3 lang Yan lang ang gusto kong nakikita kong timing, no?
ng salubong. Kaso pagka gumanto kasi mga kamatyas, kakainin, yung bishop tatakas lang. So ibang usapan ito. May pagka-equalize to. Equal, mahirap i-convert. Kaya itong nakita ni Magnus, napabilib ako dito sa idea. Okay, nung gumanyan, ayun mga kamatyas. Ang ganda ng tira. E3. Takes, and then bishop takes G3. Yun ang idea ng bishop E5 eh. Push E3. Pagkain, may kain dito. Pag kinain, kain to. Gumanon si Abdusattorov. Para depensahan ito, pero kinapture lang ni Magnus. At naparesign na po dito si Abdusattorov. Bakit? Kasi pag kinapture, capture, pupunta lang po yan dito. Kukuhanin lang yung po na yan. Sa ayaw at sa gusto ng puti, makukuha yan. And 2 connected pass pawns. Grabe, napapalakpak si Magnus dyan after ng last game na yan. World Rapid and Blitz Champion 2025. Grabe talaga. 140,000 euros ang kanyang, ilan sa peso yon mga kamatyas? 8,260,000. Sandali lang, no? 5 days lang kay Magnus. Grabe. Sana balikan niya yung sa standard championship. Ito po yung standing. Si Wesley kasi ito yon mga kamatyas, no? Ayan, kitang-kita, no? Pero dito tayo sa Swiss, Open Swiss. Ayan, bago pa nagkaroon dito ng top 4. Okay, nanguna si Arjun Erigaisi. Nilagyan po ng gold pero hindi yan. Kumbaga, meron pang top 4 na naglaban eh. Ayan. Sayang si Arjun Erigaisi, 15 points. Pero dahil nagkaroon ng knockout, nadali pa siya ng number 4 na si Abdusattorov. Grabe. Sakit, no? Nanguna ka sa Swiss, tapos nalaglag ka rin. Okay? Wesley So not bad for number 6. Sa World Rapid, number 8 yata siya or number 9. Tapos sa Blitz naman, not bad, pang number 6 siya sa buong mundo. Magkasunuran silang dalawa ni MVL. 'Di ba? Maganda na rin. Congratulations na rin kay Wesley So sa napakaganda niya ipinakita dito sa performance niya sa World Rapid and Blitz. Okay, maraming salamat po sa mga di pa nakakapag-subscribe. Mag-subscribe na po kayo and then mag-download na po kayo ng Internet Chess Club sa mga wala pa, and mag-download na rin po kayo ng AQ Prime, no? Downloadable po sa Play Store and App Store. At ito po yung tangkilikin natin yung sarili nating pelikula. Kung merong Netflix, ito pong AQ Prime ang the best para naman sa Pinoy, no? Sa atin, mga pelikulang Pilipino at iba pa, may pangbata, may pangmatanda. So the best po ang AQ Prime. Shout out kay Attorney Alegre. Yan, ng AQ Prime. Maraming salamat mga kamatyas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.